Ika-106 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida kay Li Chuong na tumigil daw siya sa kasasalita na bastardo dito, bastardo doon. Kung ayaw mo ng ganyan, kahit wala naman kaming ginawang mali, gusto daw ba niyang lutasin na lang ang problemang ito sa pamamagitan ng sparring? Na nagulat naman si Li Chuong sa kanyang narinig at sinabi sa kanyang isip na ang gagong to ay may malaking ambag sa pag-aalis ng 3 sa 10 demon warriors. Dagdag pa niya sa isip na siguradong mas malakas daw siya kaysa sa kanya. At biglang tinalikuran lang nito ang ating bida na sinabi pa sa kanya na sa tingin mo ba may oras ako para makipaglaro sa isang baguhan na kagaya mo? Dagdag pa niya na babalik na tayo pagkatapos talunin ang lahat ng mga natitira. Na seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya. Na napalingon ang tingin si Li Chuan sa ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na itong anak ng walang hiyang to, mas masahol pa sa nakakainis niyang lolo, ano? Na makikita ang muka ng ating bida na naasar na sinabi pa niya na ang matandang walang pinagkatandaang iyon. Na lumapit ang mga ito sa kanya at sinabi na warrior song. Ang galing mo. Na tumugon naman ang ating bida na nagbibigay daw naman siya ng sobrang papuri sa kanya. Na sinabi naman ng nakatalikod na nakaputi sa kanya na hindi. Talagang kahanga-hanga ka. Kung isipin mo, ang galing mo na sa iyong martial arts. Na sinabing muli ng nasa gilid niya na nakangiti na nanalo tayo dahil sa iyo warrior song. Dagdag pa ng isa sa gilid na ikaw ay isang bayani, isang tunay na bayani. Na napataas naman ng kamay ang ating bida at sinabi sa kanila na hindi daw naman niya ito nagawa mag-isa. At marami rin daw na itulong sina Mara at ang ating Windsword Regiment. At pagkatapos ay sinabi ng mga ito sa grupo niya na ang Windsword Regiment. Gusto kong humingi ng tawad sa paniniwala sa mga chismis na kayo ay mga pasaway. Dagdag pa ng mga ito na nakakahanga din daw sila talaga. Na napatingin si Mubi at sinabi. Naha. Isipin mong darating ang araw na makakatanggap tayo ng papuri. Na sinabi naman ni Peng Chionho na mabuti. Hindi daw naman ito masama. Na biglang napansin ng ating bida na nawawala si Rami. Na sinabi sa kanila na asaan daw siya. At saan daw siya nagpunta. Na nagulat din ang mga ito na napasabi si Mubi na ha. Si Rami? Na sinabi naman ni Peng Chionho nandito lang siya kanina, di ba? Na nagulat din si Kalbo na saan daw siya, kaya nagpunta. Na mabilis na kumilos ang ating bida na sinabi pa niya na buwisit. Magiging mahirap daw ang sitwasyon kung siya ay makidnap habang siya ay natutulog. Dagdag pa niya na Mara. Pakisyasat ang kanyang mga palatandaan. Natumugon ito na okay na iintindihan daw niya. Sinabi sa kwento na makikita ang mga ito na noong abala sina Song Wumuon at ang Windsword Regiment dahil sa pagkawala ni Rami, inutos ni Li Chuong na mag-move ang buong hukbo na sinabing dapat daw silang makipagtagpo sa likurang puwersa na hindi pa dumarating. At lumipat ang eksena sa dalawa na sinabi sa ating bida ni Mara na ito daw mga bakas ng pagtakas. At mas maliliit, mas magagaan na mga bakas na sumusunod. Ito na daw iyon. Na sinabi sa kanya ng ating bida na magaling daw ang ginagawa niya. At pagkatapos ay mabilis nilang nakita ito na sinabi pa niya na andoon daw siya. Si Rami. Habang nakalapit na sila ay sinabi ng ating bida na ang bangkay ng isang kasapi ng Black Bull Gang. Tiyak daw na sinundan ni Rami siya hanggang dito at nakatulog pagkatapos niya siyang asikasuhin. At pagkahawak ng ating bida ay napansin niya na napasabi ang ating bida na sandali, may sugat daw siya gawa ng espada sa kanyang kaliwang baywang. At hindi rin daw maganda ang kanyang kulay. Na sinabi naman sa kanya ng nanghihinang si Rami na regiment leader. Nilalamig daw siya. Mabilis niyang nilagay ito sa kanyang likuran na sinabi niya na natulog ka na parang hangal na walang anumang first aid. Mabilis na tumatakbo sila habang sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na. Kung nahanap daw ni Mara si Rami ng mas matagal, baka namatay na siya sa labis na pagdurugo. Dagdag pa niya na makikita ang muka niya na naiinis na buwisit. Ano ang problema sa mga magulang ni Rami? Hindi ko maisip na ipapadala nila ang kanilang anak na may ganitong mapanganib na narcolepsy sa Justice Coalition. Na sinabi naman sa kanya ni Rami na ha. Kaya, gusto mo bang manatili na lang ako sa bahay at matulog? Ano ang kaibahan daw nito sa pagpatay sa sarili ko? Na sinabi pa niya habang makikita ang mata niya na paano ko masasabing nabuhay ako kung ang lahat ng ginagawa ko ay matulog hanggang sa mamatay.
Na napasabi ang ating bida sa kanya na huwag daw niyang sabihin sa kanya na. Natumugon si Rami sa kanya na hiniling daw niya sa kanyang ama na payagan siyang pumunta rito ng sinasadya. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na nakatingin sa kanya si Rami na ang ating pagkikita ay nangyari lamang dahil pumunta ako sa Justice Coalition at naging leader ng rehimento. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na tutulungan kita na ayusin ang nakakabuwisit na narcolepsy na yan. Kahit anumang mangyari. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na mabilis silang tumatakbo na hindi pa matagal simula nang makilala ko si Rami pero ramdam ko ang kanyang sakit. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na hanggang ako ay ang miyembro ng Windsword Regiment. Hindi ko maaring hayaang magdusa ang aking kasama. Nang biglang may naisip siya na napasabi sa kanyang isip na naalala ko ang araw na kasama ang matandang pantas, ang gabi nang nawala ang tanawin na pintura na iniwan niya. At ang tanawin na ipinakita niya sa akin sa aking panaginip. Ang mga batang isinilang na may sobrang yang sa katawan at ang ekspresyon sa mukha ng pantas na sinubukang lahat upang gamutin ang mga sakit ng mga bata ngunit hindi nagtagumpay. Noong mga panahong iyon, hindi ko naintindihan ang sakit ng pantas. Ngayon, sa tingin ko ay maaari ko ng lubos na maunawaan ang kanyang nararamdaman. At ang dahilan kung bakit niya ipinagpaliban ang kanyang pag-akyat sa langit. Sinabi pa ng ating bida na si Rami ay isang mabait na tao. At sigurado daw siyang magiging kamanghamanghang tao siya pagkatapos niyang magamot ang kanyang narcolepsy. At tiyak daw natutulungan niya siya na magamot ito. Natumugon si Rami na may malamlam na mata na salamat. Na napatingin naman si Mara sa kanila. At lumipat ang eksena sa bahay na ito na sinasabi ng ating bida na kaya't pakiusap, alagaan mo siya, physician Nim. Natumugon ito na oo. Tutulungan ko siyang gumaling sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay napahinga ang ating bida na sinabi niya sa kanyang grupo na kung hindi dahil kay Mara. Maaaring nasa malaking problema na si Rami. Natumugon naman si Penchionho na masaya ako na hindi siya nakidnap. Sinabi naman ni Mubi sa kanya na tulad ng inaasahan, naubos ang likod na puwersa ng isa pang grupo mula sa Black Bull Gang na humarang sa daan ng maaga. Natumugon ang ating bida sa kanya na tulad ng inaasahan, nag-set up ng patibong ang Black Bull Gang dahil alam nilang hahatiin ni Lee Chuong ang puwersa. Na napatingin sa gilid si Penchionho na sinabi niya na narinig ko na noong inutusan ng aming tagapayo na si Homo Bok si Lee Chuong na hatiin ang puwersa, isa sa mga tao sa oras na yon ay isang espiya. Na makikita ang muka ni Mubi na sinabi naman niya na pinapahirapan na daw nila siya ngayon. Sinabi naman ng ating bida na ganun daw ba? Isipin mong makakaranas tayo ng ganitong malaking pinsala dahil sa isang espiya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na kailangan naming mag-focus ni Mara sa paghahanap ng mga espiya mula ngayon. Sumapit na ang hapon na sinabi sa kanila ng ating bida na sige na, mahusay ang ginawa ng lahat ngayon. Bumalik kayo at ayusin ang inyong kagamitan habang ginagamot si Rami. At lumipat ang eksena sa gusaling ito na may nagsasalita na ibig mong sabihin na ang mga plano natin ay nabigo ng maraming beses dahil sa batang si Song Wumuon. Dagdag pa nito na nahuli pa daw nila ang kanilang espiya. Nakaluhod na tumugon ito na opo sir. Batay sa kasaysayan ng kanyang mga laban sa atin. Hindi siya mukhang nasa antas ng Rising Stars, kundi nasa antas ng Master. Natumugon ito na sinabi sa kanya na at sinabi mong ang batang iyon ay apo ng lintik na Palm Emperor, tama ba? Ito pala ay ang leader ng Black Bull Gang na si Perverted Emperor. Dagdag pa nitong sinabi na ang laki daw ng ginawang gulo niya sa kanila. Sinabi pa nito sa Perverted Emperor na ngayon siya ay umuusbong bilang bagong bayani ng Justice Coalition. Dahil dito, ang moral ng Justice Coalition ay labis na tumaas. Na makikita ang muka ni Perverted Emperor na sinasabi niya na hindi daw ito maganda. At sinabi sa kwento na bayani. Mula sa pananaw ng Justice Coalition, maliwanag na ang paglitaw ng isang bagong bayani ay magpapalakas sa moral ng kanilang army. Na makikita ang batang ito na sinabi pa sa kwento na ang ika-27 anak ng Perverted Emperor ay kabilang sa mga nakinig sa pag-uusap sa pagitan ng Perverted Emperor at ng kanyang tagapayo. Siya, na ngayon ay 20 taon na gulang, ay may malalim na galit kay Song Wumuon matapos marinig ang kanilang usapan. Na nakangiti pa nitong sinabi sa isip na paano daw nagtangkang isang simpleng batang mula sa Justice Coalition na galitin ang aking ama.
Hayaan mong putulin ko ang kanyang ulo. Makikita ang gusaling ito na sinabi pa sa kwento na habang kumakalat ang mga bulong-bulungan na si Song Woo-moon at ang Windsword Regiment ay natalo ang 4 sa 10 Demon Warriors. Unti-unti itong nagbigay daan sa higit pang kasikatan ni Song Woo-moon. At nagsimulang tawagin siya ng mga tao sa loob ng Justice Coalition bilang isang bayani. Makikita sila na sinabi pa sa kwento na pagkatapos malaman ang lumalaking kasikatan ni Song Woo-moon, nagpa siya ang military advisor na si Ho Moo-bok na ilagay si Song Woo-moon at ang Windsword Regiment sa unahan ng labanan. At ang Fist Emperor mismo ay tinawag si Song Woo-moon upang makipagkita sa kanya. Na sinabi nito na kaya't ikaw na siguro ang tanyag na si Song Woo-moon, ano? Na isinuntok niya ang kanyang kamao sa palad na pinagpapawisan na sinasabi niyang pautal-utal na Windsword Regiment's leader Song Woo-moon. Binabati daw niya ang Fist Emperor. At dito na po nagtatapos ang ika-166 na kabanata. Ika-107 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ito at napatakla na sinabi sa ating bida na hindi ka ba masyadong magalang para sa apo ng Palm Emperor? Talagang ibang-iba sa... pasensya na. Hindi ko dapat sinasabi ang ganoong mga salita sa harap ng kanyang apo. Na napatungo ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na ito daw ay isang kakaibang sitwasyon. Na magiging kakaiba kung sasagot si Woo-moon ng ayos lang, ngunit sa parehong pagkakataon, magiging kasing kakaiba rin kung magagalit siya. Hindi naman siya na-insulto dahil alam niyang matalik na magkaibigan ang kanyang lolo at ang Fist Emperor. Kaya't mumiti na lang siya bilang tugon. Sinabi pa sa kanya ni Fist Emperor na nakarinig na ako tungkol sa iyong tagumpay sa mga laban sa mga nakatagong puwersa ng Black Bull Gang. Ang katotohanan na nagawa mong harapin ang 4 sa 10 Demon Generals at hindi lang makalabas ng buhay kundi talagang matalo sila ay talagang kahanga-hanga. Magsasabi ako sa iyo ng tapat. Sa iyong edad, hindi ko talaga akalain na magagawa ko ang ganoon. Natumingin ang ating bida sa kanyang grupo at sinabi niya na ang tulong ng mga miyembro ng squadron ay mahalaga sa aming tagumpay. Bukod dito, nakuha ko rin ang tulong ng aking kasama na si Mara na palaging nasa aking tabi. Tumingin ang Fist Emperor kay Mara. At sinabi nito na narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa Sword Emperor. Naisip ko kung ano ang magiging katulad ng batang babae na namana ang mga sining ng pagpatay mula sa Diyos ng kamatayan. Ngunit hindi ko kailanman naisip na magiging napakaganda mo. Na makikita si Mara na matalim na nakatingin din sa kanya. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na sa totoo lang, hindi maganda ang impresyon ng ibang miyembro ng Justice Coalition kay Mara. Ang mga miyembro ng Baek family at iba pang kabataan ay iniisip siyang wala kundi isang miyembro ng sangay ng pamilya o isang bagay na katulad nito. Hindi nila siya kailanman nakitang masama. Ang alam lang nila tungkol sa kanya ay maganda siya at madalas na nawawala. Gayunpaman, ang mga mid-level at ekspertong tao ng Justice Coalition ay nakita ang lampas sa kanyang panlabas na anyo at kinilala siya bilang assassin. Ngunit tulad ng inaasahan, iba ang Fist at Sword Emperors. Na makikita ang muka ni Fist Emperor na nakangiti na sinabi pa sa isip ng ating bida na wala silang pakialam kung ano ang trabaho ni Mara o kung ano ang kanyang pinagmulan, ang mahalaga sa kanila ay ang kanyang katapatan, ang kanyang mga kilos, at ang kanyang potensyal. Habang nakatayo si Mara sa kanyang karaniwang walang ekspresyon, nagpatuloy ang Fist Emperor sa pagsasalita. Na sinabi nito na tinawag ko kayo dito para sa isang dahilan. Magaling ang inyong nagawa at nararapat kayong gantimpalaan ng tama. Simula ngayon, ang Windsword Squadron ay na-promote ng isang ranggo at ngayon ay magiging Windsword Battalion. Bukod dito, lahat kayo ay bibigyan ng angkop na gantimpala sa hinaharap. Na nagulat sila at napasabi na Windsword Squadron. Matapos ang kanyang sasabihin, humiling ang Fist Emperor kay Woo-moon ng kanyang pleki ng pagkakakilanlan bilang kapitan. At nang kunin ito sa kanyang kamay, pinuno ng Fist Emperor ang kanyang daliri ng aura at diretsong binago ang karakter sa pleki. Na sinasabi pa niya na ito ay iginawad sa ngalan ng Fist Emperor, commander ng unang hukbo ng Justice Coalition. Ibinalik na niya ito sa ating bida na sinabi pa sa kwento na sa simula. Mahirap gawin ang ganitong bagay. Ang Windsword Squadron ay isang unit na kabilang sa isa sa mga batalyon ng Justice Coalition, ang 5 Swords of Heavenly Justice.
Gayunpaman, pinilit ng Fist Emperor ang kanilang promosyon, na sinabing nakakatawa, na iwanan ang mga tao na pumatay sa 4 sa 10 Demon Generals na nag-iisa lamang bilang mga miyembro ng squadron. Siyempre, dahil siya ang Fist Emperor, kahit na gusto niyang ipromote ang isang manok, wala talagang makakapagdahilan, lalo na ngayon na may matibay na dahilan upang gawin ito. Sa gulat ng Fist Emperor, ang reaksyon ni Wu Muon at ng kanyang mga kasamahan ay napakaiba sa inaasahan niya. Na sinabi ng ating bida na nakayuko sa kanya na ang totoo, ayaw namin ng posisyong ito. Pasensya na. Na napangiti si Fist Emperor na sinabi sa kanila na ganun daw ba. Dagdag pa niya na ngayon, mas gusto na kita. Hindi magandang mag-alala tungkol sa katanyagan at kayamanan sa ganitong edad. Kahit na ang Fist Emperor ay humampas sa kanya sa likod dahil siya ay masaya, ang lakas ng kanyang pagkakasalubong ay nakagugulat pa rin, kahit na walang key na nakalagay dito. At sinabi pa niya na Windsword Squad. May kasabihan na birds of a same feather flock together. Natumawa ito na sinabi pa niya na alalahanin ko kayong lahat. Ito daw talaga ay napakasaya. At pagkatapos ay sinabi na ni Fist Emperor na makikita ng mga gusaling ito na aalis na ako ngayon. CJ, magkikita tayo mamaya sa labanan. At sa daan papabalik habang naglalakad sila ay sinabi ng ating bida na hindi ako makapaniwala na in-upgrade niya tayo para maging Windsword Squad. Ang gulo. Dagdag pa niya na paano kami magkakaroon ng kapayapaan kung patuloy naming nakukuha ang atensyon ng mga tao sa ganitong paraan. Nang biglang nakasalubong nila si Li Chuong na agad na nagkatinginan sila ngayon, ang tawag ni Wu Muon sa kanya ay nagbago mula sa matandang lalaki patungong sumpang matanda. Dagdag pa niya sa isip na ang sakit daw sa mata na makita ang muka niya. Pagkasalubong ni Li Chong kay Wu Muon, nagulat siya bago sinubukang dumaan sa tabi niya na may hindi komportableng ekspresyon. Gayunpaman, tinawag siya ni Wu Muon mula sa likuran. Na sinabi sa kanya ng ating bida na inaasahan ko ang ating magiging pakikipagtulungan, pinuno ng security squad leader. Natumugon ito na ano ang ibig mong sabihin. Ngumiti lang si Wu Muon at kinuha ang kanyang bagong identity plaque mula sa kanyang bulsa. Ang identity plaque na personal na binago ng Fist Emperor ay may malinaw na nakasulat na Windsword Squadron Battalion Leader. Nagulantang si Li Chong. Kung totoo iyon, nangangahulugan ito na si Wu Muon ay mayroon na ngayong parehong ranggo militar gaya niya. Nang maisip niya ang mga implikasyon, pumangit ang kanyang mukha, parang nakatikim siya ng isang napakahinog na limon. Na napasabi pa ito na ano? Squad Leader? Paano naging Windsword Squad ang Windsword Regiment? Na binalik na niya ito sa kanyang damit at sinabi pa niya na nagdududa ka na naman. Akala mo ba talagang ako yung tao na gagawa ng peking identity plaque para lang lokohin ka? Sagot ni Wu Muon na may mapanlikhang ngiti. Dagdag pa niya na kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari mo itong kumpirmahin sa Fist Emperor. Ang galit ni Li Chong ay halos umabot na sa punto ng paginit ng ulo. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi maganda ang magiging kahinatnan kung lalabanan niya si Wu Muon, kaya't pinigilan niya ito. At sinabi niya sa ating bida na huwag mong sabihin sa akin na ang Fist Emperor ang nagbigay sa iyo ng titulong iyon mismo. Napapaalis na ang ating bida na kumaway pa siya habang masayang sinabi na ngayon na pareho na tayo ng ranggo, magkasundo na tayo. Na nakatingin ito sa kanya. Na sinabi pa sa kwento na noong panahon, nagdusa siya dahil sa Palm Martial Emperor. Ngayon, ang isipin na lumitaw ang apo ng bastardo at pinahihirapan siya ay parang mamatay siya sa galit. Makikita ang baraks ni Li Chong na sinasabi niya na anong sinabi mo. Mula sa Fist Emperor. Totoo bang sinasabi ng batang yan? Natumugon ang kausap nito na opo sir. Nanangalit ang ngipin ni Li Chong at sinabi na buwisit. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na naalala ko pa kung gaano ako nagdusa dahil sa Palm Emperor. Ngayon, pati ang kanyang apo ay lumalabas pa upang galitin ako. At pagkatapos ay isang hangos na lalaki ang dumating at sinabi na security leader. Ang Black Bulgang daw ay nagpadala ng isang mensahe. Na nagulat naman ito at napasabi na ano? Na sinabi ng lalaki na hinihiling nila. Sa atin na itigil ang anumang labanan at magkaroon ng isang malaking laban bukas. Na nangangalit ang mga ngipin ni Li Chuong na napasabi na ang mga hayop na yon. Matatapos na din natin sila.
Sinabi pa niya na makikita ang labas ng barracks na ipunin ang lahat ng mga leader ng squad at regimento at agad ipaalam sa kanila ang balitang ito. Na makikita ang barracks ng ating bida na napasabi siya na ano? Gusto nila ng isang malaking labanan. Na napasabi naman sa likuran si Peng Cheong na magandang matapos ito nang mas maaga, makapagpahinga. Na napasabi naman si Mubi na mas mabuti nang matapos ito ngayon kaysa mag-aksaya ng oras. Dagdag pa niya na pinuno ng rehimen. Ibig kong sabihin, pinuno ng pulutong. Mangyaring magsabi ng ilang salita bago tayo magsimula tumighim ang ating bida habang ito ay pumikit at sinabi na ano daw ba ang dapat niyang sabihin. At pagkatapos ay sinigaw niya na walang dapat na mamatay. Iyan ang aking utos. Natumawa ang mga ito na sinabi ni Peng Cheong na ano daw. Na sinabi naman ni Mubi na sino daw ba ang mamatay. Na sinabi naman ni Kalbo na wala kang bilib sa amin ha. Na makikita naman ang muka ni Rami habang inaantok na wag kang mamatay squad leader. Ito daw ang kanyang kahilingan. Nangumiti ang ating bida at sinabi sa kanila na oo daw naman. At manatili daw silang lahat na buhay. Napatikom ng kamao ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na kung maipapanalo namin ang laban bukas. Magiging ligtas ang Iron Blade Bike House at ang ating mga pamilya. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na ina. Ama. Lahat kayo. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan kayo. Kinabukasan ng umaga. Akatayo ng magkaharap, nasa layong 300 metro mula sa isa't isa, ang Black Bull Gang at ang Justice Coalition. Nagpasya ang Black Bull Gang na makipagsagupaan ng direkta dahil sa pag-aalala nilang lalo pang magiging pabor sa kalaban ang sitwasyon habang tumatagal. Sa pamamagitan nito, umaasa silang maibalik ang balance ng laban. Dahil nabigo ang lahat ng diversionary operations gamit ang mga nakatagong puwersa, ito na ang natitira nilang huling paraan. Inakala nilang sulit itong subukan dahil mayroon pa rin silang nakakatakot na hukbo. Ang Dead Spirit Army. Binubuo ito ng natitirang 6 sa 10 Demon Generals, ang mga nakaligtas mula sa 24 Ghost Generals, at ang kanilang bagong dating na mga reinforcement, 200 P-class na eksperto ng Black Bull Gang. Makikita ang ating bida na napahinga ng malalim na sinasabi niya sa kanyang isip na dahil ito ay isang malaking labanan, nakakaramdam ako ng kaba, ngunit tiyak na maraming aral ang aking makukuha sa panonood ng laban ng Fist Emperor. Ako si Wuchien Mayong. Ang ika-27 anak ng Perverted Emperor, ang pinuno ng Black Bull Gang. At kung tunay mong itinuturing ang sarili mong bayani, Song Wumuon, lumabas ka ngayon. Pababagsakin kita at ipapakita ko ang tunay na lakas ng aking espada. Sino ba itong baliw na ito? Tanong ni Wumuon na naguguluhan. Umuusli ang ngiti ni Mubi mula sa tabi niya. At sinabi sa ating bida na dapat kang lumapit. Tinatawag ka nila, hindi ba? Na nakatungong naglalakad ang ating bida na sinasabi niya na pero. Hindi naman ako bayani. Siguro. Hindi na daw siya makakatanggi sa hamong ito. Na tinutukan siya ng espada nito at sinabi sa kanya na nakita ko na lumabas ka lang ngayon, siguradong nabasa mo na ang pantalon mo sa takot. Ano? Dagdag pa nito sa ating bida na may katuturan dahil ang mga tao ng Justice Coalition ay puro salita lang. Na sinabi ng ating bida sa kanya na puro salita lang kami, sabi mo. Hindi daw ba't ang taong puro salita ay siya? Na naiinis naman ito sa ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa kanya na alam kong ang iyong lolo sa tuhod, ang Palm Emperor, na naging bahagi ng 8 Heavenly Martial Emperors, ay isang panloloko. Sa katotohanan, ang taong iyon ay isang duwag na iyak sa takot sa pangalan ng aking ama. At seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na kung tapos na. Daw ba siyang magsalita? Natumugon ito at sinabi sa kanya na oho. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Na sinabi ng ating bida sa kanya na sige, kung tapos ka na, tapusin na natin ito, nakakaboard na. Agad na sumugod ang ating bida na pinugutan ng ulo si Wuchien Mayong. At dito na po nagtatapos ang ika-107 kabanata.